Alam mo, kapag pumupunta tayo sa doktor para magpa-check up, may inaasahan tayong kasiguraduhan, di ba? Oo, syempre. Gusto natin malinaw yung diagnosis. Yung tipong, ito ang sakit mo? Tama. Parang sa x-ray lang eh. Kapag nabali yung braso mo, ituturo lang ng doktor yung puting linya sa result, tapos sasabihin niya, ayan, nandiyan yung problema. Black and white kumbaga. Walang gray area. At nakakapanatag yung ganun kasi madaling intindihin. Correct. Pero kapag pumasok ka na sa mundong pinaghahalo yung spiritual na paniniwala at yung napakagulong sistema ng politika natin, biglang nasisira yung x-ray machine na yun. Nawawala yung linaw, no? Sobra. Bigla tayong nakaharap sa isang sitwasyon kung saan yung linya sa pagitan ng banal na mensahe at ng araw-araw na balita ay nagiging napakalabo. Natin ngayon, bubusiin natin ang isang napaka-interesanting koleksyon ng mga dokumento at isang video broadcast. Tungkol ito sa buhay, sa misyon, at sa mga napakatapang na pahayag ng isang individual na nangangalang Narciso Olalo. Bale ang misyon natin sa usapang ito para sa iyo na nakikinig ay intindihin kung paano pinagsasama ng isang tao ang inaangkin niyang papel bilang isang faith healer at yung matinding pagpuna niya sa mga pinakamalalaking isyung politikal sa Pilipinas. Paano ba nagiging boses ng pagtuligsa sa gobyerno ang isang boses na nag-aangking nagpapagaling ng sakit, 'di ba? Eksakto, kasi kakaibang kombinasyon yun eh. Pero bago tayo tuluyang sumisid sa mga detalyeng ito, kailangan muna nating maglatag ng isang napakahalagang paalala para sa lahat ng nakikinig. Oo, kailangan malinaw ito bago tayo mag-umpisa. Sa diskusyong ito, maraming babanggiting mabibigat na akusasyong politikal laban sa mga kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno, pati na rin mga inaangking direktang mensahe umano mula sa Diyos. At kailangan nating linawin na ang lahat ng maririnig nyo ngayon ay mahigpit na nagmumula lamang sa mga sanggunihang ibinigay sa atin. Wala kaming kinakatigan, pinapatunayan o pinapanigan dito, no? Tama. Trabaho lang natin na suriin yung istruktura ng mensahe niya at kung paano niya kinakausap yung mga tagasunod niya. Hindi tayo nandito para maging huwes kung totoo ba yung teolohiya o politika niya. Okay, simulan natin sa pinakapundasyon niya mismo. Bago natin intindihin yung mga banat niya sa gobyerno, kailangan muna natin kilalanin kung sino ba talaga si Narciso Olalo batay sa sarili niyang mga dokumento. Ayun, yung tinatawag nating espiritual na CV niya. Oo, yung resume niya. Kasi sa mga dokumentong hawak natin, inaangkin niya ang isang napakabigat na titulo. Siya raw yung #1 instrument chosen by God. #1 talaga? Oo, ang unang instrumentong pinili umano upang maghatid ng katotohanan. At may tiyak na utos ang Diyos sa kanya ayon sa mga sulat niya. Ang sabi, manggamot ka at mangaral. Manggamot at mangaral. Pero ang nakakaintriga dito ay yung mismong pamamaraan niya ng panggagamot eh. Oo, kasi hindi raw niya kailangan ng mga ritual o orasyon o kung ano-anong gamit tulad ng nakikita natin sa iba. Boses lang niya. Boses lang daw niya ang kailangang marinig. Ang mangyayari daw, gagaling ang pasyente kapag naniwala ito na siya ay simpleng kasangkapan lamang at ang tunay na nagpapagaling ay ang pananampalataya ng tao kay Jesus Christ. Dito talaga ako napaisip eh. Kasi may isang napakahigpit na panuntunan siyang inilatag na paulit-ulit na binanggit sa source. Yung tungkol sa bayad? Oo. Ang serbisyo daw niya ay dapat absolutely free. Walang bayad, walang donasyon, ni isang sentimo. Wala talagang tinatanggap? Parang nagpepresenta siya ng sarili bilang isang human radio antenna. Nakakasagap siya ng direktang frequency mula sa itaas, tapos pinapabahagi niya yung signal ng walang subscription fee. Bakit kaya napakahalaga na idiin niya na libre ang lahat ng ito? Kung titingnan natin yung sikolohiya sa likod niyan, yung pagtangging tumanggap ng pera ay nagiging isang napakatibay na pundasyon ng tiwala. Makes sense. Kasi sa panahon niya yon, parang lahat may bayad, di ba? Oo eh. Isipin mo yung lipunan natin, maraming nanlalamang, maraming naghahanap ng pagkakakitaan mula sa desperasyon ng mga may sakit. Siyempre kapag may sakit ka, gagawin mo lahat. Tama. Kaya kapag may isang taong naghaalay ng oras at ng inaangking kapangyarihan ng libre, agad siyang umaangat bilang isang taong may dalisay ng intensyon.
Kapag napaniwala mo ang isang tao na wala kang motibong pinansyal, kusang bumababa yung depensa nila. Oo nga no. Parang iisipin mo, bakit naman ako lulukuhin nito wala naman siyang nakukuha sa akin. Eksakto. At dahil doon, mas madali na nilang tanggapin yung anumang sasabihin mo, umabot man iyon sa usaping labas sa relihiyon. Ang lakas ng hook na yun At teka, hindi lang pala pisikal na pagpapagaling ang inaangkin niya. May binabanggit din sa dokumento na power of mind. Oo, yung power of mind na yan. Ibig sabihin daw niyan, kaya niyang makita at ilarawan yung buong kwento ng buhay ng isang tao kapag kinausap niya. Tapos, ang mas nakakagulat, kaya rin daw niyang makita yung mga kasalanan ng tao. Kahit daw yung mga taong matagal nang patay. Wait, diba medyo nakakatakot iyon? Parang may hawak siyang spiritual na blackmail sa mga pasyente niya kapag ganun. Alam mo, tama yung termo na blackmail. Kasi yung inaangkin niyang power of mind, hindi lang yan simpleng kakayahan. Isa yung mekanismo ng otoridad at kontrol. Paanong kontrol? Isipin mo, lahat tayo may mga itinatagong sekreto o kasalanan, di ba? Kapag pinaniwalaan mo na yung kaharap mo ay kayang basahin yung pinakatagong dumi sa budhi mo, hindi ka na maglalakas loob na questionin siya. Oo nga, matatakot ka na baka ibunyag. Ayun na. Yung pagkakaroon ng ganong klaseng omniscience o pag-alam sa lahat, inilalagay siya nito sa isang posisyon kung saan ang salita niya ay nagiging pinal na katotohanan para sa tagasunod niya. Sa individual, mayroon siyang mga tagasunod na talagang naniniwalang siya yung direktang linya sa Diyos. Matibay na yung base niya, kumbaga. Dito na tayo papasok sa isang napakalaking pagliko sa kwento natin. Kung nakikita niya yung kasalanan ng isang tao, paano niya tinitingnan ng isang buong bansa? Paano naging whistleblower ang isang faith healer pagdating sa budget ng gobyerno? Kapansin-pansin talaga yung pagtalon na yan. Pero, para sa kanya at sa mga tagasunod niya, hindi ito isang pagtalon. Lohikal na dugtong ito. Dugtong agad. Paano? Ayon sa video broadcast niya, noong paraw 2013 ay tinawag na ng Diyos ang Pilipinas bilang isang makasalanang bansa. Ginamit niya yung mga isyu ng korupsyon sa gobyerno bilang pisikal na patunay ng espiritual na diagnosis niya. So ikinokonekta niya yung araw-araw na headline sa balita sa sarili niyang teolohiya. Parang ebidensya niya yung balita. At hindi lang siya basta nagagalit sa korupsyon in general Naging napaka-espesifiko niya sa video. Tinumbok niya yung issue ng organisadong korupsyon umano sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Lalo na sa mga proyekto ng flood control. Oo, flood control. Isipin mo, ito yung issue na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Kapag na-stranded ka sa baha habang pauwi ka, tapos maririnig mo siyang sinasabing ang bahaing iyan ay dahil sa bilyong-bilyong pisong ninakaw, syempre mag-a-agree ka agad. Relatable masyado eh. Ayon pa sa kanya, yung nangyayaring gulo at sakitan ng ulo sa gobyerno ngayon, sinyales daw yan na ang mga opisyal ay naglalaglaga na at naguhugas ng kamay. At napakatapang niya kasi diretsuhan siyang nagbanggit ng mga pangalan tulad ni na Romualdez, Remula at yung isang nangangalang Sandico. Sandico, oo. Binubuo niya yung naratibo kung saan ang mga opisyal na ito ay nagtuturuan pataas at pababa sa sistema para lang hindi silang maging fall guy or scapegoat. Kumbaga walang gustong sumalo ng sisi. Oo, at ang logic niya dito, kung talagang inosente kayo, bakit hindi kayo agad magsalita? Yung pananahimik daw ay hindi pagiging maingat. Ito daw ay pagkuha lang ng oras para pag-aralan kung paano lulusutan yung mga kaso. Iyan talaga yung idiniin niya ng husto. Kapag naghintay ka raw bago magpaliwanag, ibig sabihin kumuha ka lang ng abogado para gumawa ng palusot. Ganun ang basa niya doon. Pero teka lang. Dito ako medyo napakamot ng ulo habang binabasa ko yung source materials natin Paano ba niya pinapatunayan itong mga akusasyong ito? Sa anong paraan? Kasi di ba kung gusto mong ibunyag yung korupsyon, maglalabas ka ng opisyal na dokumento o kaya bank records. Pero hindi Ang ginamit niyang ebidensya ay panaginip. Dito na nga nagkakahalo ng tuluyan yung mistisismo at yung current events.
Ikinukwento niya dun sa video na matapos niyang mapanood na nahuli na umano itong si Sandy ko, nagtanong daw siya sa Diyos kung totoo ba ito. Tapos anong sagot daw sa kanya? Ang naging sagot daw sa kanya ay isang panaginip kung saan nakakita siya ng isang batong kulungan ng ibon na may mga maliliit na isdang asul. Batong kulungan ng ibon tapos may isda. Oo, tapos may isang malaking isdang asul daw na lumabas at sumunggab sa mismong kamay niya. Wait lang nga, isdang asul na sumunggab sa kamay niya, paano naman naging balitang politika iyon? Dito napapasok yung tinatawag nating interpretasyon. Ayon kay Olalo, yung malaking bluefish na iyon, sumisimbolo daw yon na hindi totoong nahuli si Sandico. Hindi totoong nahuli? Oo, sa halip, nakikipag-usap lamang umano ito sa Blue Ribbon Committee para pag-usapan kung paano gagawin yung palabas na kunwari ay nahuli na siya. Sandali nga, mula sa isdang asul, tapos naging Blue Ribbon Committee. Di ba parang napakalayo naman ang tinalon nun? Medyo stretch talaga siya. Parang naghahanap ka lang ng magandang connection mula sa panaginip mo kagabi, papunta sa headline ng pahayagan kinabukasan. Alam mo yung paggamit ng panaginip para suriin ang isang congressional investigation, parang paggamit ng tarot cards para gumawa ng national budget eh. Ang labo, di ba? Para sa isang outsider o sa taong nag-iisip ng critical tulad natin, oo, napakalabo at mukhang pinilit lang yung wordplay doon sa bluefish at blue ribbon. Pero bakit naniniwala yung mga tao? Kasi tingnan mo ito mula sa pananaw ng tagasunod niya. Kapag ang impormasyon ay nanggagaling sa panaginip at propesiya, inilalagay nito yung katotohanan sa isang lugar na hindi pwedeng i-fact check ng media o ng gobyerno. Hindi mo nga naman pwedeng i-audit ang panaginip. Exactly. Dahil siya lang yung nakatanggap ng panaginip, siya lang din yung may kapangyarihang mag-interpret nito. Ginagawa siya nitong nag-iisang tulay papunta sa katotohanan. Kaya pala kahit gaano ka ang conventional, naniniwala pa rin sila. At hindi lang doon natatapos yung banat niya. Meron siyang napakabigat na paratang sa mismong presidente. Yung tungkol sa pagiging lulong umano. Oo, inakusahan niya ang presidente na lulong umano sa droga. Tapos ginamit niya yung pagtanggi umanong sumaalalim sa isang hair follicle test bilang patunay daw nito. Dagdag pa niya lahat daw ng ginagawa ng administrasyon ngayon ay purong pagsisinungaling lang sa publiko. Klasikong halimbawa yan kung paano niya ginagamit yung mismong kakulangan ng ebidensya bilang ebidensya ng pagiging siksik sa kasalanan ng gobyerno. Pero ito yung isa sa mga pinakamabigat niyang sinabi na siguradong tatamaan yung maraming nakikinig sa atin ngayon. Pinuntiryan niya yung ayuda. Yung cash resistance? Ayon sa kanya, yung ayuda ay hindi daw tulong kundi isang advance na bilihan ng boto. Advance vote buying. Oo, ang layunin daw nito ay igapos sa utang na loob yung mga mahihirap para kapag eleksyon, matatakot silang tanggalin yung administrasyon na nagbibigay sa kanila ng buwan-buwang grasya. Ipinagpapalit daw ng mga tao yung mahabang panahon ng pagdurusa sa maliit na halagang tulad ng 3 o 5,000 piso. Kung susuriin mo yan ng malalim, yung pagpuna niya sa ayuda ay hindi lang atake sa gobyerno eh. Atake ito sa konsepto ng pagiging palaasa ng mga tao sa estado. Paanong atake doon? Kasi kapag umaasa ang tao sa pamahalaan para sa pang-araw-araw na pangangailangan, nakikipagkumpetensya ito sa pag-asa nila sa Diyos at siyempre sa pag-asa nila sa isang leader na tulad niya. So kailangan niyang sirain yung imahe ng ayuda. Oo, kailangan niyang gawin itong isang kasalanan o suhol sa halip na isang lehitimong social welfare program. Pero isipin mo yung sitwasyon ng isang ordinaryong mamamayan. Nakapila ka sa init ng araw, naghihintay ka ng ayuda dahil kailangan ng pamilya mo ng pambili ng bigas. Totoo yan, kailangan talaga nila. Tapos maririnig mo yung taong itinuturing mong propeta na sinasabing ang pagtanggap mo ng tulong na iyan ay nagpapahaba lang ng pagdurusa mo at katumbas ng pagbenta ng boto mo. Ang bigat ng guilt trip na ipinapatong niya sa mga taong gutom.
Sobrang bigat talaga. At para siguraduhin walang makakawala sa naratibo niya, naglagay siya ng isang napakatinding babala sa isa sa mga dokumento. Anong babala? Sabi niya, kung hindi maniniwala ang tao sa mga mensahe ko, mangyari at mangyayari ito para sabihin nila na totoo pala ang mga pinarating mo, pero huli na ang lahat. Grabe yung emotional manipulation dun ha. Tadhana ang magpapatunay na tama ako, pero huli na para sa'yo. Oo. Ang kokontrahin yun. Hindi mo makokontra yun. Iyan yung tinatawag nating unfalsifiable claim. Unfalsifiable. Oo, kapag nagsabi ang isang leader na tadhana na mismo ang magpapatunay sa kanya, tinatanggal niya yung anumang pungang para sa lohikal na debate. Ibinabakod niya yung isip ng mga tagasunod niya laban sa kritisismo mula sa labas. Walang kawala. Para sa mga tapat na tagasunod niya, itong mga akusasyong politikal na ito ay hindi na lang opinyon ng isang tao. Ito na yung nakasulat na kapalaran na binigkas ng Diyos. So, dahil binaklas na niya yung kredibilidad ng gobyerno at itinuring ng makasalanan yung pagtanggap ng ayuda, anong inaalok niyang solusyon? Ano yung gusto niyang gawin ng mga nakikinig sa kanya? Dito na niya ba pinaghalo yung moralidad at ang pagboto? Oo, naging napakadirekta ng panawagan niya doon. Ipinayo niya na huwag daw magpalinlang sa matatamis na salita at sa mga tulong na may kapalit kapag eleksyon. Tingnan ang nagawa, hindi ang pangako. Ganon. Mismo yung sabi niya. At ang mas nakakagulat, nagbigay siya ng mga partikular na pangalan ng mga politikong dapat umanong tularan. Oo. Nabasa ko to. Pinuri niya ng husto si Sara Duterte na ayon sa kanya ay hindi daw nagpalamon sa sistema mula pa noong umpisa. At may binanggit pa siyang iba. Oo, nabanggit din niya yung mga bagong henerasyon ng politiko tulad ni Barzaga at Libiste na lumanlaban daw para maayos ang bansa. Pero wait lang, dito ako may malaking tanong eh. Ano yon? Kasi sabi niya sa isang bahagi ng video na siya ay neutral. Hindi daw siya maka-Marcos, hindi maka-Duterte, kundi makakatotohanan daw siya batay dun sa 6 senses na ibinigay sa kanya ng Diyos. Yung 6 senses niya. Oo, tapos gagamitin niya yung 6 senses niya para sabihing si Sara Duterte daw ay hindi nagpalamun sa sistema. Di ba yan isang direksyahang political endorsement na binihisan lang ng kabanalan? Paano siya naging neutral doon? Iyan ang isang napakalaking paradox o kontradiksyon sa mensahe niya. Inaangkin niya yung pagiging neutral dahil para sa kanya, hindi siya pumipili batay sa partidong politikal. Pumipili siya batay sa kung sino yung itinuturo ng 6 na pandama niya na nagmula sa itaas. So lusot siya kasi galing sa itaas yung desisyon. Para sa mga tagasunod niya, oo. Yung pagpuri kina Duterte, Barzaga o Liviste ay hindi isang endorsement na tulad ng ginagawa ng mga karaniwang politiko. Para sa kanila, isa itong objektibong katotohanan na ibinunyag mula sa langit. Kinagawa niyang isang moral test yung mismong balota. Kaya pala, sa isip ng mga tagasunod niya, yung pagpili kung sino ang iboboto ay hindi na lang usapin ng plataporma. Usapin na ito ng kaligtasan ng kaluluwa. Nakasalalay yung kaluluwa mo sa boto mo. At bilang suporta dito, naglabas pa siya sa dokumento ng 3 things God wants us to do. Una, magsisi sa lahat ng kasalanang nagawa. Pangalawa, i-renew ang buhay Kristiyano. At pangatlo, magkaroon ng matinding pananampalataya sa Kanya. Napakahusay ng pagkakabalangkas niya yan, di ba? Sobra. Pagkatapos niyang bumbahin ng mga radikal na akusasyon sa politika, yung mga tagapakinig niya mula doon sa flood control hanggang sa mga sikreto ng Senado, ibinabalik niya ang lahat sa isang napakapamilyar, tradisyonal at nakakapanatag na panawagang espiritual. Binalot niya yung mabigat na ahendang politikal sa loob ng isang ligtas na relihiyosong pakete. Eksakto. At yan ang nakita nating malinaw sa paghimay natin sa mga dokumento at video na ito. Isang napakakomplikado at pambihirang estratehiya talaga. Makikita mo yung kapangyarihan ng tao. Nakita natin kung gaano kalakas yung hatak ng isang mensahe kapag ang isang individual ay tumatayong parehong tagapagpagaling na hindi naniningil kahit isang sintimo at sa parehong pagkakataon ay isang matapang at walang takot na kritiko ng gobyerno. Walang makakapagsabi na wala siyang karisma. Totoo yan. At kailangan din nating isipin yung papel ng teknolohiya dito. Nakita natin sa source na aktibo siyang gumagamit ng YouTube at mga Facebook Live. Oo, madaling ma-access.
Sa mundong ito ng social media at mga algorithm, ang lahat ay nagiging iisang daloy na lang ng impormasyon. Sa loob ng iisang video feed, makakakita ka ng panalangin para sa paggaling, tapos sa susunod na sandali, makakarinig ka na ng paksusuri tungkol sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ang bilis ng shift, no? Oo, madaling mawala yung boundary ng simbahan at ng estado kapag iisang screen at iisang boses lang yung pinapanood mo araw-araw. Tama ka dyan. Minsan nakikinig ka lang naman dahil gusto mong gumaan yung pakiramdam mo o humingi ng gabay espiritual. Tapos, susunod na alam mo, ginagawa ka ng instrumento para sumira ng isang politiko at mag-angat ng isa pa. Ang bilis kang mahila. Kailangan talaga ng napakatalas at napakamapanuring pag-unawa para maihiwalay natin yung sarili nating pananampalataya sa mga politikal na katotohanang ibinabato sa atin ng mga ganitong personalidad. Kung saan nanggagaling yung ebidensya. Yung mga akusasyon ba, nakikita sa opisyal na record? O nakabatay ba ito sa mga panaginip tungkol sa mga isdang asul at sa personal na interpretasyon ng isang tao na nagsasabing hawak niya yung lahat ng sagot? Kaya natin binuksan itong usapan gamit yung X-ray machine. Gusto natin ng malinaw na linya. Pero kapag pananampalataya at politika na ang pinag-uusapan, lalo na mula sa isang tinig, nawawala yung linyang iyon. Hindi na malinaw yung resulta. Ang X-ray ay hindi na nakakakita ng buto. Nakikita na lang nito kung ano yung gustong ipaniwala sa atin nung nagbabasa ng resulta. Isang napakagandang paalala yan. Kaya bago tayo maghiwalay ngayon, gusto kitang iiwan ikaw na nakikinig sa amin ng isang malalim na katanungan para pag-isipan mo. Kung ang isang leader ay buong pusong naniniwala at naniwala rin yung kanyang libu-libong tagasunod na siya lang ang may direktang linya sa katotohanan ng Diyos, saan nagtatapas ang pananampalataya at saan nagsisimula ang sarili nating responsibilidad na mag-isip ng kritikal. Hanggang saan ang hangganan? Paano natin hinihiwalay ang mensaheng espiritual sa impluensyang politikal kapag iisa lang ang boses na patuloy na nagsasalita sa ating mga tenga? Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagsusuri na ito. Hanggang sa muli, panatilihing bukas ang isip at patuloy na magtanong.